Thank you, Your Honor. I am Attorney Ruth Restauro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am here as counsel of the 3 minor children. Thank you. Salamat kaayo, Attorney Ruth. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo Jane. po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, Yes, Teresa? Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Chair. Please continue. Opo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon, tama Oo. ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga dili ni walay child marriage sa kapihan. Naa. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man kuno siya pare. Naa, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among mo'y idang ko ana magpakasal. Dito ipalinya baji laki. Moingon si Senyor Aguila nga, ikaw baji, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili kay ingnon man mi nilang Janet Ahok Nursely nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagikuno nang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong... Okay. Sige. Tapos continue. Pagkahuman pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibaw among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang og ninong pagkahuman ana magsayal mi Diya magdamig buwak magbaktas. Sandali sandali. Mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate to Tagalog para
ma-record, ha? Yes, Your Honor. Sige, hina-hina lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, sabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila, ang Magpares. magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija may ipakis sa among gipares. Unja, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga ana nga mo na among bana. Way maka hiwalay namo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pakutan ko was seremonyas. Nakakita pag kasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, gidawat nimo si Kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Pagkahuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giyon saan nga seremonyas. How did he do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang moingon si Zang nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Unja paghuman anak kay paghuman sa at among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak. Ja picturean mi. Okay. So, after the pairing, sinabi ni J. Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. yun na. Pagkahuman ang nagminjo ni Ja, pagkaugma, ipatawag mi kay Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial Oo, yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog mi ana pauli. Sunod, pagkaugma ipatawag tanan ijang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. so after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mi ka Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape Opo. kayo. Senator Risa, sandali lang Yes, ha. Mr. Chair. Andito ba parents mo?
Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay, tas Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot. Okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala? Wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Klaruhin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents, Your Honor. Kaya nga, sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or gusto ko makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kaya makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Yung parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, nung kinasal ka, di ba? Oo. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Unsay nahitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo. Unsay nahitabo human? Gipaulit naman may adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo. Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay biskay ingon na nang kuan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di man gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag sa'yo, nag-ask ba? Oh. Sige. Continue. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na Senior Aguila nga kasa mi ing ana na dili mi magpahilabot sa among bana nga authorized na among tanan kay minjo na mi. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adjust ka. Kanang matawag og adjust nang maglikay-likay kay sa imong bana di ka magpahilabot. Oh. Ngunay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may mahitabuan na nimo. Kanang istoryahon mi ingnon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Ng ana na impierno la economic ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya ang Ginoo nga mo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor.
lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi mosunod sa iyang voluntaryo, mga paksol, i-restricted mis paksol, irulita, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang murag pusil gani nga taas, Ah, rifle. parang rifle na kahoy, Your Honor, i-hit sa butt ng mga Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga, hinguli ko sa bike, kay gigutom ko. Diya pag adto na mas barracks, late na day ko. Sa permission, gipadulan kong Sergio Cobillan. So may Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Klaro mga, ato na, ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Sirenyo? Sergio Cabillan. Cobillan. Mobilyan. Oo. Kumsek, paki-check mo andito ngayon, nandito siya, kung Cobillan na yan. Invited, andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat kaya, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isa. Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Anang mutalijok sa dawg asa nimo mutugdang ang imong makuha na nag mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang Asa mo to nung mo to imong buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan. Kaya may makasod laing So, yung foxhole ay yung isang bahay structure, nga gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Kas paksol gani nga pila ka semana unja dili ka pwede duolon. Dito ra ka ja way trapal, magdujan ra ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila dun sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senyor Aguila kay makasa ekonomi kay si gani kuno nga Ginoo wa magay kuno yung eskwela kami na bahinoong sumusunod ni Dia. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko nga gipugos ra ko ug dili pwede pa eskwelahon ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hakot og buhangin, graba ug mga kahoy ug dili pwede ka pagawason nila ug kanang dagag ulitaw pa ka ug pera namo nga mga dagko na mga adult dili pwede sila mo gawas ug dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor. At saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor.
kahit ako, Jane, adult, napapagod din ako marinig lahat nung pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. Jagiminjo, otro ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon, ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? Oo. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-praglit-lit na mag-flag racing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag racing sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili mi pares kay di ko no mi kasaka sa arka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Noe. Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Well, dagang salamat, Jane, ha? Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon pa lang, maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Dagan salamat eh. Jane, Hindi ko ma-imagine. Jane? Yes, Mr. Chair. yung lahat, tanan gipanulti ni mo diri karon walay nagtudlo kanimo ni ana. Ako Tinuod na ang ikaw ray umismo yung doon nila to. walay nagtudlo, ha? Oo, kay gusto So, na. lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa'yo na sabihin mo yan. Wala. Lahat yan base sa iyong personal experience. Dili man ko kasubay o buya na agihan. Hindi ako makapagsabi, Your Honor, kung hindi ko nadaanan. Okay. Thank you, Jane. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ako rin po ay talagang buong pusong naniniwala sa sinabi ng mga bata dahil talagang tumakas sila sa kanilang eksperyensya. At yun ay kinikwento nila sa atin kahit napakahirap nilang sabihin yung kanilang pinagdaanan. At may kasabihan nga po tayo na the truth will set us free. At nagpapasalamat ako sa mga bata. Namumuno sila sa atin sa ganitong gawain. Kaya maraming salamat sa inyo. Mr. Chair, let me just quickly confirm yung ilang mga puntong ito sa isa namang adult na dating miyembro ng SBSI. Gusto ko pong tanungin si Mark Berhel Gaisano. Mark, kung maaari kang lumapit. Palihog. Mr. Chair, nakapag-oath din po si Mark Berhel Gaisano kanina. Mark, Tapos na po, ma'am. kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Aguila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ay ipinakasal ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. So 12 years old. Kumbaga, dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. Mark, excuse me. Yes, Mr. Chair. Teresa. Pwede mo tanggalin muna para klaro sa microphone. Ha? Thank you. Okay, sir. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. At kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias Jane na adyos?
Kanang, ang ipa-interpret. Okay lang po magsariling lengguwahe and then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. Kanang mag-adjust, ma'am. Kanang dili sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang waya mo musugot na kamo mag-sex na adjust na siya, ma'am. Yung adjust ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At Yung hindi nagsisex, ma'am. hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipag-sex, o ayaw magpakasal? Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ay ikasal. Ganon, ma'am. Tapos, kanang Relax ka lang, relax lang. Okay lang. Relax. ang bisag dili mo sugot ang minor de edad, ma'am, piliton gud sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Dios. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na kinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal. Yes, ma'am. Kasi may namang gani ko yung nasaksihan, ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. Tapos gigukod na mo sa among usa ka kauban na Agila Squad. Nya gigudod siya, ma'am. So we ran after her and we dragged her, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, dinarag, anong nangyari? Kinasal talaga siya, sir. Ikasal siya, ikasal. So kinasal talaga sila. Tapos ang pagka magkasal, sir, sa tanan na pares ni Ja, ay line by line man na siya, magunad sa ang babae magunad sa 12 up to 12 pataas, ang lalaki po 18 to pataas. Tapos magsisilik yan si Senior, Your Honor, si uban niya, si kasama niya si Janet Ahok, Roselia Sanico at saka si Karen Sanico. Andyan yan, sir. Sila yung dalawang babae, sir. Yan si Janet Ahok at si Roselia Ahok. Magsisilik sila ng babae at lalaki at tapos sasabihin nila ni Senyor na yan sila, Senyor, ipalis mo, ganun. Tapos agree din si Senyor, sir. So, una is line by line yung babae na from 12 up ang ages, yung mga lalaki 18 up. Tapos, through the assistance of Janet Ahok, Rosalie Sanico, and Karen Sanico, ang senior ay magsiselect. Sila yung tatlong, yung si Janet, si Rosalie at si Karen ang magre-recommend kay senior at usually mag-agree naman si senior. Dali, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Janet Ahok, may pamilya ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? Para ma-record. Hello. Papayag ka ba yung anak mo na 14 years old? Ikasal? Ha? Dili, sir. Dili. Sa unsa man nga rason nga naing anak man na nga kahimtang, sir. Ako usa ka ginikanan. Sandali, paminawa, just listen to my question and you answer my question, ha? Narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata? Dili ta tinuod, sir. Dili tinood. Dili. So we will go back to you later, ha? Pero kung totoo man niya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. So we will go back to you. Please continue, Senator Risa.
Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Ms. Janet, Ms. Rosalie, Ms. Karen ay nagre-rekomenda kay Senyor Aguila Opo, ma'am. doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares. At usually, nag-a-agree si Senyor Aguila. Opo, ma'am. Nagang salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Renz. With your indulgence, Mr. Yes, go ahead, Chair. go ahead. Salamat kaayo. May I be allowed to play the 2-minute video I presented ni Elias Renz during my privilege speech? Renz, ipapalabas ko lang ulit yung video mo, ha? Bago tayo mag-usap. Ako si Renz, 12 anyos at may daron yung takas ko sa kapihan sa napos tungas paksol inagi niya. Nakakita ko dito sundang mga armas dito ko bahay mo nakakita ko dito sa po eleksyon so masa ko ang armas. Nandiyan ang tatay dito may sa kapihan adto kay di mas ganas nanay og nandiyan ang tatay kay mabungkag mga pamilya nga mana yung ipatol po to ngay di man siya masugot og nandiyan sa tatay nga yung kuhan man sila si Jared na nagkuhan bindok na daw mga amigo na kaya nila makalayas dito sa among giagihan sa una na alisin dito. Okay, Renz. Your Honor, for a while, Your Honor. Sure po. Sorry. Senator Risa, habang hindi pa Yes, Mr. makapagsalita Chair. si Renz, ibalik ko lang muna si Mark. He will be ready in a while, Your Honor. Yeah, Sige lang, Renz. kaya ayos lang muna yan pag pwede na magsalita. Mark, Sir, yes, sir. nakita mo ba mga anak ni Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo yung anak niya na maliit, yung 12 years old, ay kasado na po. Kasado na? Yes, sir. Sa isang babae na minor de edad. Anak niya kinasal din? Yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw mo Ang pumayag pangalan na. ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. saka yung babae, ano yan? Janet, may anak ka na Jomong. Pangalan? Naa sir, How old na si Jomong? sa karon mga 15. 15. Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya sir Minjo. Ha? Dili siya Minjo sir. Dili siya minjo. Oh, Sulti ni Mark, kasal daw. Kinasal. dili na tinuod Nana sir. sila bata, isa, sir. Ha? May bata na. Yes, sir. O may anak na si Jomong, wala pa. Mahimo usubay ko anak sir. Hindi, sagutin mo. May anak si Jomong, wala pa. Naa na siya anak sir. Pero waya siya nagminjo. Ahang isubay kung unsa ang sitwasyon sir, pwede. Sige. Ang ahong bata sir, medyo na ani siya pagkasiawon gamay. Tungod sa social media nga ijang nakita sa sige gamit sa cellphone, ahong nabantayan ang ahong anak nga mura siya og naay pagkapalikirohon gamay. Okay, sige, palakiro. Ganito. Oh. Anak po kahit tabuas, sir. Just answer my question. Laktod sir. Imong naka- anak, si Jomong, 15 anyos karon dunay anak. Oh sir, How tinuod old? na. How old yung anak, yung apo mo, anak ni Jomong? How old? Mga
Mag 2 years na. 2 years na. Sinong mother? Si Matsay, sir. Saan si Matsa ngayon? Naa sa kapihan. Nasa Kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal, sir, tungod kay nag-uyab man sila. Ha? Nagkauyab ang maong mga bata. O dito, nagkahilamit sila. Nagkaanak sila, sir. O, nagkaanak ha? So, panindigan mo yan ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang i-cite in contempt at ikukulong kita. Opo, Ha? sir. That goes to everyone here. Ha? Huwag tayo magsinungaling. Dahil Opo, ang sir. purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at justisya. Wala tayong dapat itago. Opo, Kaya sir. hindi ako mag-hesitate na i-cite kayo in contempt at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan. Ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mong kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Madami, sir. May mga minor de edad din. Sila yung pinakaunang kinasal na minor de edad, sir. So, sino ngayon nagsinungaling nga Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Ha? Siguruhin mo mga sagot mo dahil as I have said, hindi ako mag-hesitate na ikulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili mga Sino tukuan. nagsinungaling? Dili mga Mark o tukuan ikaw? sa mo accept kay nag-uyab man lagi sila. Ha? Wala may gikasal ni senyor, hila binagahong anak. Nagninjo sila, sir, ilan ang kabubuton. Dili na pinagbutan ni senyor, labi na naho. Sino nagkasal? Mark, sa kanila? Si Senyor, sir. Si Senyor. Senyor Aguila. Senyor Aguila. Sumagot ka. Senyor Aguila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya. Di na tinuod. Kanang mga bata, naghambog na, sir. Na ako'y witness nga Ayaw, tudlo-tudlo. Inaog imong kamot. Inaog kamot. Kami rin pwede magtudlo-tudlo diri. Inaog imong kamot. Sige, padayon. kanang mga kuwan nga ng mga bata naghambog na, sir. Ato. Naghambog Ito na mga bata na ito, nagyayabang lang. Kay ang pakanan na si Dilito. Ha? Ano? Ang pakanan na si Dilito kay nanon siya kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Ang layo mo ba? Nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay ka ditong si Kuan? Ipa-sulti si Board Paberto Galatida. Mamaya na, I'm just asking you. Just answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Uya, hindi. Hindi. Uya. I will go back to you later. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Mark. Thank you. Mukhang Thank you, may sir. mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga victim survivors, mukhang mayroon ngang hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung anak ni Miss Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang, alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni alias Jane. Di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yun mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si alias J, na anak ni Miss Janet. At ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? Anak ko nga kinasal. So, meron po talagang kailangang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero, balikan ko muna si alias Renz. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po. Sorry, kailangan ko Andam na ipakita ba ka, Renz, nga mo
atubang sa committee? Opo. Okay, salamat kaayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, para lang ma-confirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? Pila na mong edad? 12. 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina, at pinalabas ko nung privilege speech ko, sinabi mo doon, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Yung mga armas ba na yon, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Hindi. So, totoong armas sila. O, katong pag-eleksyon. Noong election, Your Honor. So, nakita mo nung eleksyon, ang mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Tinood na armas. Hindi daw, Your Honor, totoong armas. Totoong armas. Kaya ko tinatanong Renz ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Tinood ka na armas kay nagay armas sa kuan o tuan sa akong tatay si Sami. Totoong armas, Your Honor, may armas nga daw yung kanyang tiyohin na si Sami. Okay, so yung tiyohin mo rin ay mayroong ganung armas, si Sir Sammy, na totoong armas. Renz, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dila ta sa paksalaw nakita dito sa kuan mo bahay. Hindi daw sa Yung paksol niya nakita. Doon daw yung nakita niya sa bahay na nag-pass by yung sako-sakong armas, Your Honor. Sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sako-sakong armas. Kaninong bahay yun? Ha? Kaginsang balay to. Sa anong balay? Bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo. Opo. Bakit idinaan doon ang sako-sakong, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Ha? Gitrain ba kuno mo nga mahimong sundalo? Oo. Oo, Your Honor. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. At nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old pero hindi ka nag-aaral. Oo. Wala ko nag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Train kami dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, Your Honor. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yun sa kapihan? Unsay buti pa sabot nga trend na sa kapihan, Ren. Sa barracks na mo magakot may kuan buhangin. Yatid Dutch. Sa barracks, kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barak, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo. Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin. Oo. Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oo. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangang itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na. Karon bisag 12 yung edad. Di pagyabog ko ibubusuhat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren, sorry. Mr. Chair. Sandali.